Ephesians chapter 4, beginning verse number 26. And please listen to me as I read our passage, our text. Okay? Ephesians chapter 4, beginning verse number 26. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious loving God, our Father in heaven, we are so thankful to Thee for giving us this opportunity na sa katapusan po ng taong ito, kami po'y makapagsalo-salo sa iyo pong banal na salita. Dakilang Diyos, salamat po sa naging pagpapala mo po sa ministeryo po ng Believer's Breakfast at ng Feasting on the Divine Verses. And we pray, Heavenly Father, that you will continue to use this ministry to spread your word, to encourage your people. And I pray, Heavenly Father, that you will continue to give me wisdom at lahat po ng mga nakakabahagi at nakakabalikat po sa ministeryong ito. Maasa po ako, O Diyos, na patuloy mo po kaming gagamitin para po sa kapurihan mo at sa ikatitibay ng bawat mga Kristiyano. Ngayon po, dakilang Diyos, sa pagtatapos po ng year 2025, may this message be our guide, Heavenly Father. May you guide us, may you bless us, may you teach us, and please Lord, ikaw po ang siyang umabot sa puso ng bawat makikinig. Maraming salamat po aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so siguro po magandang maisip natin na sa buhay lakbay po natin, hindi lang po concern ang Diyos sa kung saan tayo patutungo. Okay? Gusto rin bigyang pansin ng Panginoon yung pong mga daladala po natin sa buhay. Kasi marami pong mga tao, mga kapatid, katulad nga ngayon, papasok na tayo sa New Year, hindi po nagiging sensitive at hindi po nagiging aware na talagang ang bawat taon at bawat panahon ay dumarating hanggang sa ito'y lumilipas. Pero ang problema, marami po na sa pagpapatuloy po natin, bit pa rin po natin ang maraming mga kabigatan at mga katulad nito. So, it is very important to be reminded sa sandaling ito sa ating pong special edition para sa message ng Panginoon na talagang dapat maklear sa atin po ang message na nais ng Panginoon sa atin, and it is good to end the year clear, mga kapatid. Tapusin natin ang taong ito na talagang dapat wala po tayong mga kung ano-anong bitbit, mga daladalahin, mga kapatid. Kaya naman, ito po ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa. Let us end this year clear sa ilang mga bagay po. At ito yung sinasabi ko pong medyo may panahong ito'y nabigyan ko po ng pansin sa ating pong mga members. 'Di ba? So, dapat po, mga kapatid, in ending this year clear, as we end this year, kailangan po maging clear tayo from guilt, kinakailangan po maging clear tayo from grief, at maging clear po tayo from grudges. So ito po yung ating bibigyan ng sentro po sa ating mga pag-aaral at pag-uusap. Okay? So number 1, end the year clear from guilt. So, end the year clear from guilt. Kung titingnan nyo po, ang sabi po ng Psalm chapter 32 verses 1 and 2. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Sa New Testament, kung maaalala nyo po, ang sabi po ng Bible, di po ba? If we confess our sins,
He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mga kapatid, mga minamahal, siguro po ang isa sa magandang bagay po na maipapaalala po natin sa bawat mga Kristiyano, in particular, sa pagtatapos po natin ng taong ito, maganda po ng isa sa ating puntiyakin na tayo po ay clear from guilt. Magandang tapusin po natin ang taong ito na ating pong isettle sa harapan ng Diyos yung mga bagay na dapat po nating isettle. Okay? Mga unconfessed sins, mga kapatid. Kasi sa Biblia po, ang sabi ng Bible, he that covereth his sin shall not prosper. And if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So sa usapang prosperity, sa usapan pong prayer, malaki po ang kinalaman ng ating pong sinasabi nating unconfessed sins. So if we really want God to bless us, if we really want God to answer our prayer, one thing na dapat nating liwanagin, iklaro at ayusin, ito po ay ang ating pong mga bagay na dapat ihingi ng tawad sa Diyos, ikumpisal sa Diyos, at iayos po sa harapan ng ating Panginoon. So makikita nyo po, pag sinabi natin kasing guilt, ito po yung bigat ng mga unresolved and unconfessed sin. Diba? Yun po yun. Yung guilt po, ito yung kapag ka po hindi natin na i-confess. Yung bang kim-kim lang natin, dala natin sa puso natin, yung alam natin na hindi natin na iayos sa harapan ng Panginoon. Diba? It robs joy, weakens our worship, and silences testimony. Ibig sabihin po, pagka inisip nyo po at inaral po natin, ang mga epekto nito, apektado ang worship mo, tapos yung joy mo, ninanakaw nito. Naaalala nyo po, meron po akong isang ginamit na ilustrasyon dyan eh. Yung tungkol po doon sa magkapatid, na kung saan po, meron po silang lolo actually, na meron po siyang alagang manok, na mahal po niya itong manok na ito. And then one day, nung pong yung bunso ay naglalaro, so sa hindi niya sinasadyang kalagayan o masasabi nating sitwasyon, natirador po niya yung manok at talagang patay, dead on the spot yung manok, tinabaan sa ulo. And then tumingin siya sa paligid. At nung nakita niya na wala naman po na nakakita sa kanya, so ang ginawa po niya, humukay po siya para ibaon po doon, ilibing po doon yung manok. At naiisip niya na total, wala namang nakakita, so okay siya. Pero ang totoo po niyan, nung hinahanap po ng lolo niya yung manok, okay? So, hindi po siya kumikibo, but deep within his heart, medyo guilty po siya kasi siya po talaga ang salarin. Siya po ang nakapatay doon sa manok. Alam niya ang dahilan kung bakit wala ang manok dahil napatay niya ito at inilibing po niya sa, syempre po, patagong paraan. And then, one time, nung sila po'y kumakain, pagkatapos po nilang kumain, ito pong kuya ng bunsong ito, ang sabi niya, ikaw ang maghugas ng pinagkainan natin. Ikaw ang magligpit ng lahat ng yan. Syempre, sumagot yung bunso. Kuya, may schedule tayo eh. Alam mo namang schedule mo ngayon. Bakit ako paghuhugasin mo? Ba't ako liligpitin mo ng mga pinagkainan natin? Sabi niya, tandaan mo to ha, yung manok. Sabi niya, anong manok? Sabi niya, kala mo hindi kita nakita? Hindi ba yung manok na mahal ni Lolo, na tirador mo siya at ibinaon mo siya? So nagulat siya. May nakakita pala sa kanya. Okay? So, sabi niya, sige, kung ayaw mo na isumbong kita kay Lolo, alam mo, gagawin mo lang, yung lahat ng trabaho ko, gawin mo. Okay? Pag hindi mo ginawa yan, isusumbong kita kay Lolo. So, sa madaling sabi, ganun po ang ginawa nung kapatid niya sa kanya. Inalipin po siya, inalila po siya. Okay?
Dumating doon sa punto ngayon na sa kagaganon po ng kanyang kapatid, na-realize niya na masyado na ang hirap na inaabot niya. At ito'y dahil doon sa pangyayari. So kaya one day, naglakas loob siya. In-approach po niya ang kanyang lolo, "Lolo, may ipagtatapat po sana ako sa inyo, may sasabihin po sana ako sa inyo." So sabi niya, "Oh, ano yun na po?" "Lolo, di po ba natatandaan nyo yung manok ninyo, hinahanap ninyo, nawala? Lolo, aaminin ko na po sa inyo na tirador ko po yung manok at natakot po ako, Lolo, ibinaon ko po talaga siya." Ganun ba? Bakit naman pinagtagal mo pa? At hindi mo sinabi, "Lolo, natatakot po kasi ako Nako, sige, kalimutan mo na yon. Dahil naging honest ka at ipinagtapat mo sa akin at humihingi ka ng tawad sa akin, pasensya sa akin. Sige, sige. Kalimutan mo na yon, anak. Okay? Apo. And then, sa pagpapatuloy po, nung sila ngayon ay kumakain. Heto na naman po yung kuya pagkatapos nilang kumain. Hugasan mo yan lahat, ligpitin mo yan. Sabi nung bunso, "Kuya, ikaw ang naka-assign ngayon." Aba, sumasagot ka na ha. Tanda mo to, ang manok. Sabi niya ngayon, kasi yun lang ang laging sinasabi ng kuya niya sa kanya, talagang tiklop na po siya because of the guilt na meron po siya. Pero hindi alam ng kuya niya na aminan niya sa kanyang lolo. Kaya sabi ngayon po nung bunso, "Hindi kuya, ikaw ang maglinis niyan." Ang manok. Sabi ng gano'n ng kuya niya. Sabi niya, "Kuya, alam na ni lolo ang tungkol sa manok. Inamin ko na sa kanya, humingi ako ng tawad sa kanya at pinatawad na ako ni lolo." Okay? Di wala na pong hold yung kuya niya sa kanya. Sometimes yun po ang problema. Kaya po tayo ay nagsasuffer, it is because of the unconfessed and unresolved sin sa mga buhay natin. So kaya it is good to end the year clear by clearing, di ba, our heart from guilt. So kinakailangan po maging clear tayo from guilt. Di ba? Ang sabi naman ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, yun po ang pinakamagandang paalala na masasabi po natin sa bawat isa. Sa pagtatapos ng taong ito, isettle natin sa harapan ng Diyos ang dapat isettle. Yung naging pagkukulang natin, yung naging pagkakasala natin. Kung di ka naging faithful sa pagdalo, kung di ka naging faithful sa pagbibigay, kung hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, kung hindi ka naglapit at nag-akay ng kaluluwa, kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, kung ikaw ay may pagsuway, may mga unresolved and unsettled and unconfessed sin, now is the right time for you to do that so that you can be clear from guilt. Okay? That is number 1. So number 2, it is also good to be clear from grief. Diba? Clear from grief. Ang ibig sabihin po, pagka sinabi po natin kasing grief mga kapatid, magandang ito po ay maintindihan po ng bawat isa. Okay? Ang idea po, yung grief, ito po yung sorrow, di po ba? Ito yung misery, sadness, distress, anguish, pain. And I am very sure na meron pong marami sa atin na may pain sa puso. Diba? Maybe because of the sad experience. Sa atin pong malungkot na, halimbawa, kung namatayan po tayo ng mahal sa buhay, kung meron pong talagang malapit na tao sa atin, na nawala po sa atin, o kaya maraming bagay po na po pwede, na pinanggagalingan po ng tinatawag nating sakit ng ating pong kalooban, sakit ng ating pong puso. Okay? So siguro po, magandang basahin po natin yung ilang mga talata na pinili ko po para maging somehow paalala po sa bawat isa po sa atin. Okay? So tingnan nyo po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 and 4. Yan, maganda po yung binanggit po dito Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation,
that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So, yan po ay isang magandang paalala rin po sa bawat isa sa atin na maybe sa buhay po natin nakaranas po tayo ng ganyan, mga kapatid, na tayo po ay dumating doon sa punto na nabigatan po tayo, nasaktan po tayo, meron pong posibleng naging binding sa atin na nagdulot ng pain sa ating pong mga puso, or marahil nga, katulad ng sinasabi ko po, yung taong mahal na mahal natin na wala po sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, hindi na po natin mababago ang sitwasyon. Yung mga namatay nating mahal sa buhay, sa usapang Kristiyano, mga kapatid, of course, naintindihan ng Panginoon na may sadness. Nandun yung grief, mga kapatid, pero hindi po pwedeng bumbuhay mo. Dala-dala mo yung grief na yan. Hindi po ba? At ngayon nga po, magtatapos ang taon, it is good na tayo po'y maging clear from grief. Di ba? Medyo ma-settle na sa puso po natin yan. Acceptance is the key. Acceptance is the key. At syempre po, ang acceptance, madali pong bigyang pansin yan if we have an assurance. Diba? Ibig sabihin, nung kinomport po ni Apostle Paul ang mga namatayang Kristiyano doon sa Thessalonians chapter 4, diba? Sabi niya sa verse number 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him." So, ito po yung message na ipinadala ni Apostol Pablo para lang po yung pong mga mananampalataya na nawalan ng mahal sa buhay, alam po natin yan, mga kapatid. Kung mag-goodwill po tayo sa pagkawala ng mahal natin sa buhay, sometimes yun ang rason kung bakit hindi tayo makamove on. To the point na tayo po'y pinahihirapan ng sakit na yan. Mga kapatid, yun po ang nais nating maging appeal sa bawat isa. Maging clear po tayo from grief, mga kapatid. Una, from guilt. Pangalawa, from grief. Yung mga sakit natin, yung mga pain natin sa puso. Hindi healthy po, mga kapatid, na mag-dwell po tayo dyan, manatili po tayo dyan. Importante po na ngayong sandaling ito, sa ating pong mensahe, maipaalala po na meron tayong Diyos ng lahat ng kapayapaan at ng biyaya. Diba? I remember, mga kapatid, nung sinabi po yan ni Peter, "But the God of all grace," di ba? "But the God of all grace who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, strengthen, establish, settle you." So, importante po. Kaya nga ang tawag sa Diyos natin, God of all grace and God of all comfort. Siya po ay Diyos ng lahat ng tinatawag nating Diyos ng kaaliwan at Diyos ng lahat ng biyaya. So kaya kung ano man po ang pain sa puso natin, yung grief na naranasan po natin, sa pagtatapos ng taong ito, mga kapatid, isettle na po natin yan. And the year clear by clearing from grief, mga kapatid. So importante po. Okay? Ang Diyos po, ang sabi, He heals the brokenhearted. Amen? Yes, He heals the brokenhearted. Yung pong pagpapalakas niya, mga kapatid, ang gagawin niya, siya mismo ang gagamot ng sugat. Kaya medyo hindi lang naman po yung mga sad experiences, di ba? Yung matitinding sorrow po natin, yung pong katulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, yung nagdulot po ng kirot sa ating pong puso, maring sa usapang relasyon, nasaktan tayong masyado sa mga nangyari po sa atin, pero hindi po pwede na sa buhay natin, mag-standby po tayo dyan. Maring dadaanan po natin yan. Pero mga kapatid, the reason why in the Bible, he emphasized, the Apostle Paul emphasized that God is the God of all comfort because alam po niya na sa usapang Kristiyanong buhay, may mga panahon talaga ng kirot, ng hapdi, ng sakit, mga kapatid. Kaya po makatutulong na anuman po ang mga nagdulot ng sakit sa puso po natin ngayon, mga kapatid. Ito po ay ating isettle na sa harapan ng Panginoon.
sa usapang naging problema mo sa relasyon, sa usapang naging problema mo sa kalusugan, sa usapang problema na nawalan ka ng mahal sa buhay. O mga kapatid, importante po na ito ay ating mabigyan ng tinatawag nating atensyon na ang turo ng banal na kasulatan, mag-move on na po tayo sa mga pains na naranasan po natin sa buhay na ito. Tingnan niyo po sa Psalm chapter 34. It is also good, mga kapatid, sa Psalm chapter 34, verse number 18, basahin ko po sa inyo. Ang sabi po, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." Ang isang maganda magagawa po natin siguro, ngayon pong huling araw ng year 2025, kung meron kang mga pain sa puso, kung magagawa po natin, di ba? Once and for all, iharap natin sa Diyos. Aminin natin sa Diyos yung hapdi at kirot na nasa puso natin. Iyakan natin siya kung kinakailangan. At talagang humingi tayo ng habag sa Kanya. Na talagang, alam niyo po, yung grace niya, yung enabling grace ng Panginoon, na sa tindi ng pain na naranasan natin, tulungan niya tayo na makamove on. Pero wag na po nating bitbitin pa sa 2026, sa year na darating, yung mga pain sa puso po natin, mga kapatid. So, pakawalan na po natin yan. At atin pong talagang panghawakan na. At atin pong i-enjoy yung kaaliwan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Actually po, mas doon natin ma-appreciate ang pagiging God of all comfort niya kapag ka nakaranas tayo ng mga painful experiences sa buhay na ito. Okay? So mga kapatid, and the year clear, number 1, from guilt. Number 2, from grief. Ayan, ito po yung pangatlo, from grudges. Diba? And the year clear from grudges, mga kapatid. So, ang idea nito, yun sa binasa po natin, sa text po natin, sa Ephesians chapter 4, at maging sa Colossians, meron din pong binanggit sa Colossians. Kung makikita nyo sa ating pong Biblia, Colossians chapter 3. Ayan, Colossians chapter 3 and verse number 13. Ganito po ang sinabi, "Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye." So makikita nyo po dito sa paglalahad na ito ng psalmist, di ba? Ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, kung paanong pinatawad tayo ng Diyos. Ito po, hindi yung basta pain lang, bunga ng sadness, kundi ito yung pain caused by others. Ibig sabihin, yung bang because of what the other people did sa atin po, mga gumawa ng masama, di ba? Matindi po ang halimbawa na gawa po sa atin. So kaya nga, pag tinignan nyo po, una, clear from guilt. So, cleansed by grace. Pangalawa po, mga kapatid, clear from grief. So, ito po, comforted by God. Comforted by God. So, dito naman po, clear from grudges, mga kapatid, choose God-like forgiving. Diba? So, ibig sabihin, ang dapat po, piliin natin yung katulad ng pagpapatawad ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon, yun po yung sinasabi ng text natin, mga kapatid. Mahirap po na sa buhay natin, bitbit natin, hindi lang po yung lungkot, kundi sama ng loob. Dadalhin pa po ba natin yan? Bibit-bitin pa po ba natin sa 26 yung ating pong mga grudges sa buhay? Mga kapatid, ang forgiveness po, sa totoo lang, hindi po ito forgetting. This is actually releasing. Ang pagpapatawad po, kasi bilang tao, aminin natin na talagang nakatatak sa isip po natin yan eh. Sa Panginoon po, intentionally, kinakalimutan po niya. Pero ang gusto ko lang pong i-point out, sa idea po na magandang magagawa po natin, pagka tayo po ay nagpatawad, ang idea po, hindi ibig sabihin nito nakalimutan natin yung kanyang ginawa sa atin, kundi
Yung bang releasing. Palayain po natin ang sarili natin, mga kapatid. Kasi pagka pinag-aralan natin, ang idea po ng forgiveness sa Bible, it is releasing and reflecting Christ. 'Di ba? Sa buhay po natin. Kaya ang sabi po, kung paano tayo ay pinatawad, gayon din naman dapat magpatawad po tayo. Okay? Hindi po natin dapat dala-dala yung bitterness, yung katulad po nung sinasabi po ng text natin. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ephesians 4:31, di po ba? So, lahat daw po, lahat ng bitterness, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ngayon po, kumbaga once and for all din, i-settle natin sa mind natin. Sino yung mga tao na posible na nagawan ka ng masama? Yung mga tao na, minsan ito po ang matinding drama of all the people, siya yung kahuli-hulihang taong iisipin mo, nagagawan ka ng ginawa niya sa'yo. Diba? And because of that, it is very understandable that you are very much affected, especially if that person is very close to you. Diba? Kumbaga, hindi mo aasahan na siya ang magsasalita ng hindi maganda sa'yo, siya ang gagawa ng masama sa'yo. Yung bang idea na yan, mga kapatid? So, maaaring ito'y pagkukulang. Maaaring ito po ay ginawang masama. Yun talagang intentionally, ginawan ka ng masama. So, isipin nyo na po, lahat ng tao at lahat ng mga ginawa sa inyo ng tao, ang tanong ko lang po, bibit-bitin pa rin po ba natin ang sama ng loob na yan? Yung mga grudges na yan, di ba? Bibit-bitin po ba natin yan sa 2026? Natulungan po ba tayo ng pag-harbor natin, ng mga ill feelings po natin, ng bitterness, ng galit sa puso natin? In fact, kung pag-aaralan nyo po, mga naka-apekto pa po yan sa kalusugan po natin, mga kapatid. Diba? So, meron pong pag-aaral tungkol dyan, na kapag ka ang tao nalulungkot, kapag ka ang tao nagagalit, kung ano yung mga naaapektuhan even sa kanyang internal organs. Ano po? So, it is good to somehow be reminded, folks, that it is not helpful, it is not healthy to harbor ill feelings. So, free yourself from grudges. Diba? Clear yourself from grudges. Ano man po ang sama. Kumbaga, simple lang naman ang ibig nating sabihin. Ipasa Diyos po natin ito. Magtiwala po tayo na alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Magtiwala po tayo na hindi naman papayagan ng Diyos na tayo po'y apili doon sa ating pong kalagayan. Nadihado po tayo. In fact, sabi ko nga, yung pong acceptance, yung pong assurance, yan po ay napakagandang bagay na ating pong sagawa sa buhay po natin. Sapagkat, halimbawa lang po, kung meron akong katiyakan na sa mga gumawa ng masama sa akin, Diyos ang gaganti, pwede nang alisin ko na sa puso ko yung mga puposibleng hindi rin lang naman nakatutulong po sa akin. So mga kapatid, mga minamahal, ito lang po ang naging concern ng inyong lingkod. Ano po kaya ang magandang paalalang mensahe sa pagtatapos natin ng year 2025 bago ang pagpasok natin sa panibagong taon? Ito nga po yung year 2026. Sa palagay ko naman po, sasang-ayon po kayo na sa linaw ng pagtuturo ng salita ng Diyos, dapat kung tayo po'y magtatapos sa taong ito, medyo tapusin natin ang taong ito na tayo po'y clear sa maraming bagay. Okay? Number 1, clear from guilt. Kung ano man po ang mga naging pagkukulang natin, kung ano man po ang kasalanan natin, mga kapatid, sabi ko nga, yung unconfessed, unsettled, and unresolved sin, atin na pong isettle yan, iayos na po. Kasi ang solusyon sa lahat ng yan, hindi pagtatago. Ang solusyon sa lahat ng yan, hindi pangangatwiran. Hindi justification. Hindi excuses. Ang solusyon po dyan, confession. If we confess our sins, He is faithful and just. Lahat ng ito, mga kapatid, acceptance and assurance, yung combination nito. Tanggapin mo ang totoo na tao lang tayo, nagkukulang tayo, nagkakasala tayo, and then magkaroon tayo ng assurance na minangako na patatawarin tayo kung talagang sincerely
magko-confess tayo sa Kanya. At ang idea po ng sincere confession, he that confesseth and forsaketh. Okay? So, importante po ito. Ha? So, ang ating pong taon, tapusin natin na tayo po clear from guilt. Okay? Pangalawa po, clear from grief. Painful experiences. Oh, again, pasok na naman tayo. Acceptance and assurance. Kung tayo'y namatayan, mga kapatid, wala nang mahal sa buhay, kahit hindi natin tanggapin, hindi na po natin mababago. So the best thing to do is to accept. That's reality. And then, assurance na meron pong pagkikitang muli. Amen? Sa panahong takda ng Diyos, tayo po'y magkakapanag pong muli. Okay? And then, clear from grudges. Ito naman hindi lang yung pain, kundi sama ng loob. Bigat ng kalooban. Sino ba nahihirapan? Sino ba naapektuhan? Hindi po ba tayo? Kaya nga napakaganda ng talata sa pagtatapos ng taong ito, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. O ano po ang dapat? Diba? But be a kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Whether humingi o hindi humihingi ng tawad yung nagkasala sa inyo, may accountability siya, but sa part po natin, ang magpapahirap sa atin ay yung pong mag-harbor tayo ng ill feelings. Yung bitterness sa puso po natin. Kaya umaasa po ako, mga kapatid, na sa paraang ginawa po ng inyong lingkod, na-appreciate pa rin po natin na nagtapos ang ating pong year 2025 na meron tayong paalala na tinanggap mula sa salita ng Diyos sa kagandahang loob ng ministeryo ng Believers Breakfast with BFDB at ng ating pong Feasting on the Divine Verses. Ito nga po ngayon, special edition natin, Believers Feasting with BFDB. And the year clear. Clear from guilt. Clear from grief. And clear from grudges. Kamusta po ang ating pong espiritual na kalagayan sa Diyos? Wala pong kwenta na tatapusin natin ang taong ito na hindi natin isinetel yung dapat isinetel. Hindi natin niresolba yung dapat marisolba. Yung hindi natin kinonfess, yun dapat i-confess. Mga kapatid, huwag niyo pong baliwalain ang mga naging pagkukulang po natin sa Diyos. Iayos po natin ito sa kanyang harapan. Okay? Clear from grief. Ano man ang sad, painful experiences na inyo pong naranasan ngayong year 2025, bahagi ng katotohanan at karanasan sa buhay po yan. Matutunan nating i-accept at magkaroon tayo ng panghawakan sa assurance na ibinigay ng Panginoon po sa atin. Na ang ating pong comfort ay nanggagaling sa Kanya because He is the God of all grace, He is the God of all comfort, and He is the God of peace. Yun po ang maganda na po pwede nating matutunan sa Bible. Kaya po siya ay God of all comfort kasi may panahon talaga na makakaranas ka ng mga masasakit na karanasan. Okay? God of peace, mga kapatid. Dahil talagang doon sa mga makagugulo sa isip po natin, kailangan natin yan. The God of all grace para makayanan po natin ang lahat ng yan. Amen? Yes. And then clear from grudges. Clear from grudges. Alisin na po natin ang pait sa ating puso. Magpatawad na po tayo, mga kapatid. So, tayo po ay matutong magpatawad kung papaanong tayo ay pinatawad rin naman ng ating pong Panginoon. So, napakahalagang paalala ang ating pong binigyang pansin sa huling araw ng year 2025. Again, maraming salamat po sa inyong naging pagtangkilik sa ministeryong ito. At ang aking pong pamilya ay taus-pusong bumabati sa inyong lahat, lakip ang panalangin na tayo ay sama-samang pagpalain po ng ating Panginoon Diyos na kung saan ang year 2026 ay maging masaganang buhay para sa atin
at talagang buhay na may klarong desisyon sapagkat na-clear natin ang dapat i-clear sa naging pagtatapos ng year 2025. So, I hope na ito po'y naging blessing po sa bawat isa at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa kabila po ng unstable signal, niloob mo pa rin na makapag-accomplish po kami ng isang napakahalagang paalala para po sa aming pag-alis sa taong ito at pagpasok sa panibagong taon na muling inilaan mo para sa amin. Lord, thank you sa isang taong katapatan mo, sa isang taong kabutihan mo, sa isang taong pinuno mo ng pagpapala, pagtuturo, maging sa mga iba't ibang karanasan na sa tamang attitude magdadala sa amin, sa aming ikabubuti, Panginoon. Lord, thank you for the assurance that we have dahil sa iyo. And this time, Lord, nandito po kami na sa naging paalala at pagtuturo po ng iyong salita, gusto po namin gawin ang iyo pong kalooban para sa amin. Nawa dakilan Diyos, maging clear po kami from guilt, from grief, and from grudges. Thank you so much, Heavenly Father, and may you give us a very prosperous New Year. For your glory and for your honor. Salamat sa isang taong singkat na kami po ay iyong pinagpala at iyong ginabayan sa ministeryo po ng Believer's Breakfast at ng Feasting on the Divine Verses. Ito po ang aming panalangin, taglay sa puso ang pasasalamat, papuri at pagbibigay kadakilaan sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So I hope na na-bless po tayo